Sa aming bayan, lumaki ako sa makuwentong kababalagan na madalas isalaysay ng mga matatanda paksapit ng takip silim. Ang may istorya tungkol sa tigbalang kapre at lalo na sa maaswang ay hindi na bago sa aking pandinig. Ako si Elara at sa tabi ko palagi ang aking kuya na si Marco na siyang nagturo sa akin ng lahat ng bagay na dapat kong malaman para makaiwas sa manilalang na ito. Isang hapon, habang nagayos siya ang kanyang nagamit, muli niya akong pinaalalahanan. Kuya, totoo po ba na nanalakay sila kahit araw? Sabi niya depende iyon. Elara, pero mas malakas sila tuwing Martes at Biyernes, kaya ugaliin mong magdala palagi ng asin at bawang at maglagay ka rin ng luya sa bulsa mo. Natawa akong bahagya. Naku kuya, baka maging amoy adobo na ako niyan palagi. Ang biro ko sa kanya, mas mabuti na ang handa kaysa magsisi. Hindi mo alam kung ang taong kaharap mo ay tao pa ba talaga. Ang seryoso niyang sagot. Isang araw, masaya niyang ibinalita sa akin ang plano nilang makakaibigan. Makikipiesta kami sa Barrio San Gaspar. Matagal na rin kaming hindi nakakapunta doon, sabi niya. Agad akong naka-interes. Kuya, gusto kong sumama, parang ang saya doon. Ngunit mabilis na umiling si kuya. Hindi pwede. Elara, alam mong pang matatanda ang lakat na iyon? Mag-inuman kami at puro lalaki ang kasama ko. Baka mabastos ka pa doon. Ayokong mapauwi. Sumimangot ako, ganyan naman po kayo palagi. Ayaw niyo akong isama sa mga gala niyo. Gusto niyo kayo lang ang masaya. Pinilit niya akong intindihin ang kanyang dahilan na para din iyon sa kaligtasan ko. Ngunit lingit sa kanyang kaalaman. Habang siya'y nagsasalita, isang plano na ang nabubuo sa aking isipan. Kung ayaw niya akong isama ng maayos, gagawa ako ng paraan. Hindi ako papayak na maywan. Pagsapit ng gabi, habang abala na ang lahat sa paghahanda, palihim kong inayos ang isang malit na bag. Inilagay ko ang ilang damit, kaunting pera, at siyempre, ang nga pangontrang laging pinapaalala ni kuya, ang asin, bawang, at luya. May kung anong bumubulong sa akin na kakailanganin ko ang maito. Hindi lang para sa magkuwentong aswang, kundi para sa isang bagay na hindi ko pamawari kung ano. Sa ayaw at sa gusto ni Kuya Marco, makakarating ako sa Barrio San Gaspar. Pagsapit ng 4:00 ng madaling araw, habang ang buong paligid ay nababalot pa sa dilim at katahimikan, maingat akong lumabas ng aking silid. Bawat hakbang ko ay pinakiramdaman, bawat kaluskos ay tila isang malakas na ingay sa aking paninig. Dala ang maliit na bag na inihanda ko. Dumaan ako sa likod bahay at naktago sa gilid ng aming bakot naghihintay. Ilang sandali pa, natanaw ko na ang papalapit na ilawang fan. Ito na sila. Huminto ito sa tapat ng aming bahay at bumaba si Kuya Marco, kasama ang dalawa niyang kaibigan, sina Rico at Jay. Habang abala sila sa pag-usap at pagbubuhat ng ilang cooler papasok sa sasakyan, nakita ko ang aking pagkakataon. Mabilis ngunit walang ingay akong pumuslit sa kabilang gilid ng fan. Bahagyang nakaawang ang pinto sa likuran kaya't walang kahirap-hirap akong nakapasok. Naktago ako sa pinakalikot, sa ilalim ng manakatuping trapal at sa pagitan ng malalaking bag. Amoy lumat alikabok ang loop, ngunit tiniis ko ito. Ang mahalaga, hindi nila ako napansin. Narinig ko ang malakas na tawanan nila bago sila sumakay. Pare, sigurado kang hindi na pumilit sumama yung kapatid mo, ang tanong ni Rico. Kinausap ko na ng mayos kagabi. Alam niyang hindi siya pwede. Sagot ni Kuya, mabuti naman. Ang hirap kaya mag-alaga ng babae sa inuman. Lalo na't maganda pa naman si Elara. Baka kung mapano pa yon, dagdag pa ni Jay. Iyon mismo ang punto ko, kaya ayokong isama. Isa pa, ang Barrio San Gaspar, kahit masaya tuwing piyesta, may makuwento rin daw doon na hindi maganda. Ayokong doon pa kami magkaproblema. Natahimik ako sa aking pinagtataguan. May halong kaba at kaunting pagsisisi akong naramdaman, ngunit huli na para umatras. Umandar na ang sasakyan at nagsimula na ang aming mahabang biyahe. Ang kulitan at malakas na tuktugan sa lupong fan ang naging hudyat ng kanilang kasiyahan, habang ako naman ay unti-unting dinalaw ng antok dahil sa maalok na takbo ng sasakyan. Nagising ako sa isang matinding katahimikan. Wala na ang tuktok, wala na ang tawanan, at higit sa lahat, hindi ko na nararamdaman ang pag-andar ng fan. Dahan-dahan,
Akong sumilip, tumambat sa akin ang liwanag ng araw na tumatagos sa bintana. Napagtanto kong tanghali na. Maingat akong umupo at tiningnan ang paligid. Wala sila. Wala si Kuya Marco. Wala ang mga kaibigan niya. Iniwan nila ako. Mabilis akong lumabas ng fan at doon bumungat sa akin ang isang tanawing nakapanlulumo. Nasa isang luma at abandonadong terminal kami. Ang madatiin naglalakihang karatula na mga bus ay kupas na at kinakalawang. Ang mga waiting shed ay halos guguho na at nilalamon ng matataas na damo. Walang katao-tao. Kuya, sigaw ko. Pero tanging alingaw-ngaw lang ng sarili kong boses ang sumagot. Kuya Marco, Rico, nasaan kayo? Sinubukan kong kunin ang aking telepono, ngunit gayang inaasahan, walang signal. Dito na nagsimulang manlabo ang aking nga mata dahil sa namumuong luha. Paano nila ako nagawang iwan? Hindi ba nila sinuri? Ang sasakyan bago sila umalis. Ang takot ay unti-unting gumapang sa buo kong katawan. Mag-isa ako sa isang lugar na hindi ko alam, malayo sa kabihasanan. Sa gitna ng aking pag-aalala at gutom, may naamoy akong isang bagay na pambihira. Isang napakabangong amoy ngang iba't ibang lutuin. Amoy ng lechon, ng caldereta, nga adobong may pinya. Parang isang buong handaan ng piyesta ang niluluto sa kung saan. Biglang kumalam ang aking sikmura. Ang amoy ay napakalakas at tila ng akit. Kaya't sinundan ko ito. Naglakad ako palayo sa terminal patungo sa isang kumpol nga matatandang puno. Sa likod nga puno, sa isang malawak na espasyo, nakatayo ang isang malaki at antigong bahay. Gawa ito sa kahoy, may matataas na bintanang kapis, at disenyo na tila mula pa sa panahon ng mga Kastila. Kumpleto ito sa malawak na hardin, bagamat ang mga halaman ay tila hindi gaanong naalagaan. Mula sa simanean nito ay may lumalabas na puting usok at sigurado akong doon nang gagaling ang mabangong amoy. Nakdadalawang isip ako kung lalapit ba ako o hindi. Nakakatakot ang itsura ng bahay. Ngunit ang amoy ng pagkain ay sadyang hindi ko matiis. Habang ako'y nakatayo roon, isang boses bata ang bumasak sa katahimikan. Ate, ang bango po. No, halos mapatalon ako sa gulat. Paglingon ko, nakita ko ang isang batang lalaki marahil ay nasa 10 taong gulang. Payat siya at nakasuot ng simpleng damit. Nakatingin din siya sa malaking bahay. Saan ka galing? Bata ka. Ginulat mo naman ako. Diyan lang po sa tabi-tabi, sagot niya habang nakaturo sa bahay. Nagugutom na nga po ako eh. Mukhang may piyesta sa loob. Tara po, ate, pasok tayo. Kapag piyesta, kahit sino naman po pwedeng makikain. Sandali akong nag-isip, isang bata. Marahil ay hindi naman delikado kung kasama ko siya. At isa pa, kailangan kong magtanong kung may nakakita sa grupong kuya ko. Sige, pero hindi natin kilala ang mayari niyan. Baka mapagalitan tayo. Ngumiti ang bata. Ayos lang po yan ate. Mas nakakahiya pong magutom. Ako po si Lito. At ako naman si Elara. Sige, tara na. Sabay kaming naglakad ni Lito. Tinaha ang daan patungo sa malaking tarangkahan ng misteryosong bahay. Ang amoy ng pagkain ay lalong tumitindi. At kasabay nito, ang kakaibang tibok ng aking dibdib na hindi ko mawari kung dahil ba sa gutom o sa takot. Ang malaking tarangkahan na gawa sa bakal ay kinakalawang na at nabigay ng isang matinis na langit-ngit ng itula ito ni Lito. Pumasok kami sa isang bakuran na tila matagal nang hindi nadadalaw ng hardinero. May mga magagandang bulaklak tulad ng rosal at gumamela. Ngunit ang mga ito ay lumago ng walang ayos at ang matataas na damo ay halos umabot na sa aming matuhot. Ang daan papunta sa mismong bahay ay gawa sa mga batong hindi pantay-pantay. Habang kami papalapit, ang amoy ng pagkain ay lalong tumitindi at nagiging halos di na mapigilan. Ito ay isang halongang amoy ng bawang na ginigisa, ng karneng pinapalambot sa toyo at suka at ng tamis ng leche flan. Tila ba ang lahat ng pinakamasarap na pagkain Pilipino ay pinagsama-sama sa isang lugar. Ang malaking pinto na gawa sa nara ay bahagyang nakaawang. Aminin ko, kung hindi dahil sa gutom at sa presensya ni Lito, malamang ay tumakbo na ako palayo. Ngunit bago pa man kami makakatok, kusa itong bumukas. Isang babae na nasa katanghalian ang edad ang sumalubong sa amin. Nakasuot siya ng simpleng bestida at apron at pinupunasan niya ang kanyang kamay sa isang basahan. May bahid ng pagod ang kanyang muha, ngunit pilit siyang umiti.
Tuloy kayo, mga bata, halina salup. Huwag kayong mahiya, tamang-tama ang dating ninyo at handa na ang pananghalian. Medyo nakalangan ako. Hindi po. Ate, nakikiraan lang po sana kami. Naamoy lang po kasi namin yung bangong luto ninyo. Pasensya na po sa abala. Umiling ang babae. Naku, ano ka ba? Walang abala dito. Piyesta ngayon sa aming baryo, kaya't ang bahay ni Lola Basyang ay laging bukas para sa mga bisita. Matutuwa iyon na makita kayo. Halina, pumasok na kayo. Hinila ni Lito ang aking kamay. Sige na po. Ate, gutom na po talaga ako. Dahil sa pagilang ng bata at sa patuloy na pagtawak ang aking sikmura, wala na akong nagawa kundi sumunod. Pagtapak namin sa loop, tila pumasok kami sa ibang panahon. Ang sahig ay gawa sa malalapat na tabla ng kahoy na kumikinang sa pagkakabarnis. Mataas ang kisame at may nakasabit na malaking chandelier, bagamat hindi ito nakasindi. Ang makasangkapan ay halatang lumangunit mamahalin. Karamihan ay nakabalot sa puting tela. Sa gitna ng sala, may isang napakahabang lamesa na puno ng pakain. Ngunit ang pinagtaka ko ay ang mabisita. Puro sila mga bata. Marahil ay kaedad ni Lito. Tahimik silang nakaupo at kumakain. Walang nag-usap, walang nagtatawanan. Ang tanging maririnig mo lang ay ang mahinang tunog ng kutsara at tinidor na tumatama sa mga plato. Lahat sila ay mapuputla at ang kanilang nga mata ay walang kabuhay-buhay, nakatutok lang sa kanilang pakain. Para silang nga manika na sabay-sabay gumalaw. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa aking likuran. Elena, may mapanauhin na pala tayo. Isang malumanay na boses ang aming narinig mula sa itaas ng isang malaking hagdanan. Dahan-dahang bumaba ang isang matandang babae. Nakasuot siyang magandang barot saya at ang kanyang maputing buhok ay nakapusot ng maayos. May hawak siyang baston na kahoy. Siya marahil si Lola Basyang. Mukha siyang kagalang-galang at mabait, ngunit nang maktama ang aming nga mata, nakita ko ang isang bagay sa kanyang titik na hindi ko may paliwanag. Isang talim na tila bumabaon sa aking kaluluwa. Aba, kay gagandang nga bata. Ang sabi niya nang makalapit sa amin. Saan kayo nagmula mga apo? Magalang akong sumagot. Galing pa po kami sa bayan, Lola. Nakaroon lang po ang kaunting problema. Nakahiwalay po kami ng kuya ko at ng makaibigan niya. Nakbago ang ekspresyon ng matanda, naging puno ito ng pag-alala. Naku po, delikado naman yan. Huwag kang mag-alala. Iha, dito muna kayo sa aking pamamahay. Kumain kayo hanggang sa mabusok. Paniguradong babalikan ka rin ng kuya mo rito. At sino naman itong kasama mo? Ang kapatid mo ba siya? Bago pa ako makasagot, mabilis na nagsalita si Lito. Opo, Lola. Ate ko po siya. Palaboy-laboy lang po kami kaya kami napatpat dito. Ako po si Lito at siya naman po si Elara. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Nagulat ako sa kanyang sinabi ngunit sinakyan ko na lang. Marahil ay mas ligtas kung isipin nilang hindi ako nag-isa. Isang malapad na ngiti ang gumuhit sa ngalabi ni Lola Basyang. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang nga mata. Mabuti naman kung ganun. At makasama kayong makapatid. Ang pamilya ay dapat laging makasama. Elena, asikasuhin mo ang mabago nating bisita. Ipagayin mo sila ng pinakamasarap nating putahe. Iginya kami ni Elena, ang babaeng sumalubong sa amin kanina, patungo sa dalawang bakanteng upuan sa mahabang lamesa. Habang naglalakad kami, ramdam ko ang pagtingin sa amin ng ibang mga bata. Ngunit sa tuwing titingnan ko sila, mabilis silang yumuyuko pabalik sa kanilang nga plato. Umupo kami ni Lito. Inilapak ni Elena sa aming harapan ang dalawang malaking plato at sinimulan itong lagyan ng kanin at iba't ibang ulam. Ang bawat pagkain ay tila isang obra maestra. Ang manok ay kumikinang sa sarili nitong mantika. Ang gulay ay buhay na buhay ang kulay. At ang sabawng sinigang ay umuusok pa. Umupo si Lola Basyang sa kabiserang lamesa sa aming tapat. Nakapatong ang kanyang magkamay sa lamesa at pinapanot niya kami. Lalo na ako, habang naghahanda kaming kumain. Sige na maapo, kumain na kayo. Hawak kayong mahiya. Ituring ninyo itong sarili ninyong tahanan. Kinuha ko ang kutsara. Nanginginig ng bahagya ang aking kamay. Pilit akong ngumiti kay Lola Basyang bago sumubo. Ang pagkain ay masarap, di may kakaila. Ngunit habang ngumunguya ako,
Hindi maalis sa aking isipan ang nakakakilabot, nakatahimikan ng lugar, ang mabatang walang emosyon, at ang matalim na titig ng matandang babay na tila ba sinusuri ang bawat piraso ng pakatao ko. Sa kabila ng lumalaking kaba sa aking dibdib, sinimulan kong kumain. At sa unang subo pa lang, tila lahat ng aking pangamba ay panandaliang naglaho. Ang pagkain ay sadyang katangi-tangi. Ang kanin ay malambot at mainit. Ang adobo ay nanunuot sa sarap hanggang sa buto. At ang kare-kare ay may perpektong lapot at tamis. Maging si Lito ay walang imik na kumakain sa aking tabi. Puno ang makabilang pisngi at halatang ninanamnam ang bawat subo. Ngunit habang tumatagal, ang kakaibang kapaligiran ay nagsimulang bumalik at manahan sa aking kamalayan. Napansin ko ang makilos ng ibang mabata sa lamesa. May isang batang babae na may laso sa buho. Sa tuwing iinom siya ng tubig, kasabay niyang iinom ang batang lalaki sa kanyang tapat. At hindi lang sila. Halos lahat sila ay tila may sinusunod na isang ritmo. Sabay-sabay nilang ibinababa ang kanilang makubiertos. Sabay-sabay na sumusubo at sabay-sabay na tumitingin sa kawalan. Walang emosyon sa kanilang mamuka, para silang marobot na pinapakain. Sinubukan kong kausapin, si Lito. Ang sarap ngang luto nila. No, pabulong kong sabi, tumango lang siya, abala pa rin sa kanyang pagkain. Muli akong lumingon sa paligid. Isang bata sa kabilang dulo ng lamesa ang biglang huminto sa pagkain at tumitik sa akin. Ang kanyang mamata ay malalaki at madilim, ngunit walang anumang bakas ng pakisip o damdamin. Para akong tinitingnan ng isang manika. Nagtagal ang aming pagtititigan ng ilang segundo at sa mga sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ngunit bigla na lang siyang yumuko at nakpatuloy sa pagkain na parabang walang nangyari. Napalunok ako. Guni-guni ko lang ba iyon? Pinilit kong ipagpatuloy ang pagkain, ngunit ang bawat subo ay tila may kasamang bigat. Napadako ang aking tingin sa isang malaking orasan na nakatayo sa isang sulok ng sala. Luma ito at gawa sa maitim na kahoy. Ngunit ang makamay nito ay hindi gumagalaw. Nakatigil ito sa ganap na 3:00. Marahil ay sira na. Naisip ko, ipinagpatuloy ko ang pagkain. Ngunit maya-maya pa'y muli kong naramdaman ang titig ngang isa pang bata, at pagkatapos ay isa pa, tila ba nagpapalitan sila sa pagbabantay sa akin. Dahil sa hindi mapakaling pakiramdam, tumingin ako sa labas sa pamamagitan ng isang malaking bintanang salamin. Halos mabitawan ko ang aking kutsara sa aking nakita. Ang araw na kanina lamang ay tirik na tirik sa kalangitan, ay ngayoy malapit ng lumubog. Ang buong kapaligiran ay naliligo na sa kulay kahel at pulang dapit hapon. Paanong nangyari iyon? Pakiramdam ko ay wala pang isang oras kaming naririto, ngunit sa labas ay magtatakip silim na. Mabilis kong kinuha ang aking telepono mula sa bulsa. Umaasa akong nakamali lang akong tingin, ngunit kinumpirma ngang orasan sa aking telepono ang aking kinatatakutan. 5:30 ng hapon, paanong lumipas ang halos 5 oras nang hindi ko namamalayan. Ang oras sa loob ng bahay na ito ay tumatakbo sa isang paraang hindi normal. Nagsimula nang manayo ang aking mabalahibo. Heto, mabata, tikman ninyo itong espesyal na handa ni Lola Basyang. Si Elena, na may daladalang isang malaking mangkok na umusok pa. Inilapak niya ito sa gitnang lamesa. Sinigang na baboy. Ang amoy nito ay umalingaso. Isang perpektong timpla ng asim at linamnam na nagpagising muli sa aking naglahong gana. Kumuha si Elena ng sandok at nilagyan ng aming mangkok. Ang karne ay tila napakalambot. Halos matanggal na sa buto sa isang hipolangong kutsara. Wow, ang sarap po. Agad na humigop ng sabaw si Lito at tila nasa langit ang kanyang pakiramdam. Ako naman ay nag-aalangan. Ang takot na nararamdaman ko ay mas matindi na kaysa sa gutom. Ngunit nakita ko ang pagmamasid sa akin ni Lola Basyang mula sa kabisera. Ang kanyang ngiti ay hindi pa rin nagbabago. Isang ngiting mapakmasid at tila naghihintay. Upang hindi makahalata, pinilit kong ngumiti pabalik at kinuha ang aking kutsara. Hinalo ko ang mainit na sabaw sa aking mangkok. Naamoy ko ang pinahalong sampalok, kamatis at luya. Tiningnan ko ang mapirasong karne. Kukuha na sana akong isang piraso nang mapansin kong may isang sahodon na kakaiba ang hugis. Hindi ito taba, hindi rin buto. Dahil sa kuryosidad, sinundot ko ito ng aking kutsara. Malambot ito at maputi.
Dahan-dahan, itinaas ko ito mula sa sabaw. Noong una, hindi pa maproseso ng aking isip kung ano ang tinitingnan ko. Ngunit habang tumatagal, ang hugis nito ay unti-unting naging malinaw. Ito ay maliit, pahaba, at may isang perpektong kurba sa dulo. At sa pinakadulo nito, may isang bagay na kumintap ng bahagya dahil sa tumamang ilaw. Isang kuko, isang maliit na kukong tao. Nanlaki ang aking nga mata. Hindi maari. Tinitigan ko itong muli. Isang daliri. Isang putol na daliri ng tao ang nakasama sa sinigang na ihinain sa akin. Ang masarap na amoy ay biglang naging amoy ng lansa at kamatayan. Ang aking sikmura ay biglang umalsa at tila gusto kong isuka ang lahat ng aking kinain. Naramdaman ko ang pag-akyat ng asido sa aking lalamunan. Sa sobrang gulat at pakasuklam, nabitawan ko ang aking kutsara. Gumawa itong isang malakas na kalansing nang bumaksak ito sa aking mangkok. Isang tunog na bumasak sa nakabibinging katahimikan ng buong kabahayan. Sa isang iglap, lahat ng kilos ay huminto. Ang batang kumakain ay natigilan. Si Elena na nakayos ng mga plato ay napahinto. At si Lola Basyang, ang kanyang ngiti ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at matalim na pagtitik. Lahat ng nasa silid na iyon, ay nakatingin na ngayon sa akin, nahihintay, habang ako'y nakatulala sa karumal-dumal na bagay na nasa aking harapan. Ang kalansing ng aking kutsara ay umalingaw-ngaw sa buong silid kainan. Sa isang iglap, ang ritmikong tunog ng pagkain ay napalitan ng isang ganap na katahimikan. Lahat ng mga mata ay napako sa akin. Ang mga batang mapuputla, si Elena, at lalo na si Lola Basyang, na ang dating ngiti ay naging isang tuwid at malamig na linya. May problema ba? Iha, ang tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay nawalan ng dating lembing at napalitan ng isang matalas na tono. Hindi mo ba nagustuhan ang aking espesyal na luto? Ang aking puso ay kumakaripas sa tako. Ang utak ko ay nakunahan sa pag-isip ng tamang idadahilan. Isang maling galaw, isang maling salita, at alam kong katapusan ko na. Gamit ang lahat ng aking lakas, pinilit kong magpakita ng isang ekspresyon ng sakit. Ikinuyom ko ang aking makamay sa aking tiyan. Naku, pasensya na po, Lola Basyang. Bigla lang po kasing kumirot ang tiyan ko. Sobrang sakit po. Siguro po dahil sa habang biyahe at hindi pa po ako kumakain kanina. Ang bigat po sa pakiramdam. Umasa akong naging kapanipaniwala ang aking pek-arte. Bahagyang kumunot ang noang matanda. Tila sinusuri kong nagsasabi ba ako ang toto. Ganun ba? Ang sabi niya, Elena, dalhan mong isang basong maligamgam na tubig ang bata. Mabilis akong umiling. Huwag na po. Nakakahiya naman po. Kung okay lang po sana. Pwede po ba akong gumamit ng banyo? Baka po kailangan ko lang talagang may labas ang samang pakiramdam ko. Iyon na ang pinakamagandang dahilan na naisip ko. Isang dahilan na magbibigay sa akin ng pakakataong makalayo sa lamasang iyon. Sa kanilang nga mapanuring mata. Sige, ang banyo ay matatakpuan sa pasilyo, sa ilalim nga hagdanan. Ang walang ganang sagot ni Lola Basyang. Dahan-dahan, akong tumayo. Nanginginig ang aking matuhot. Kailangan kong isama si Lito. Hindi ko siya maaring iwan dito. Lito, halika, samahan mo muna ako. Hinawakan ko ang kanyang braso. Tiningnan niya ako ng may pagtataka, ngunit nakita niya marahil ang takot sa aking mamata kaya't hindi na siya nagtanong. Naku, hindi na kailangan. Ang biglang sabat ni Elena. Malapit lang naman ang palikuran. Hindi na siya maliligaw. Isang pagsubok. Gusto nilang manatili si Lito. Gusto nilang paghiwalayin kami. Mabilis akong nag-isip. Kasi po natatakot po ako. Ang laki-laki po kasi ng bahay ninyo. Baka po kung saan ako mapunta at hindi na ako makabalik dito. Pakiusap po. Pasamahin niyo na po siya. Ibinaba ko ang aking boses at nakunwaring nahihiya at natatakot. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tinitigan ako ni Lola Basyang, tila binabasa ang bawat sulok ng aking kaluluwa. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Sa wakas, tumango siya. Sige na, ngunit bilisan ninyo at lalalamig ang inyong pagkain. Isang babala na kailangan naming bumalik. Salamat po. Hinila ko na si Lito, palayo sa nakakasukang handaan, palayo sa kanilang nga titik na bumabaon sa aking likuran.
Naglakad kami sa isang mahaba at madilim na pasilyo na may manakasabit na lumang litrato sa dingding. Nang makaliko kami sa isang kanto at masigurong hindi na nila kami nakikita, agad kong hinila si Lito sa isang madilim na sulok sa likod ng isang malaking kabinet. "Lito, pakinggan mo ako ng mabuti," pabulong kong sabi. Nanginginig ang aking boses. "Kailangan nating makaalis sa bahay na ito. Ngayon din." Nalaki ang kanyang mamata. "Bakit po, ate? Totoo po bang masama ang pakiramdam niyo?" Umiling ako. "Hindi, Lito. Ang pakain." May nakita ako sa sinigang. Pinilit kong sabihin ang salitang halos hindi makalabas sa aking lalamunan. "Lito, may putol na daliri ng tao sa pakain natin." Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa mukha ni Lito. Mula sa pagtataka, napalitan itong pangunawa. At pagkatapos ay purong takot. Hindi siya nagulat na parang hindi siya makapaniwala. Sa halip, dahan-dahan siyang tumango. Kaya po pala ang bigat ng pakiramdam ko dito simula pa kanina. "Ate, masama po talaga ang kutob ko sa lugar na ito." Ang kanyang masalita ay nagpatunay na hindi ako nababalif. Totoo ang lahat ng ito. Habang kami ay nag-usap, isang malakas na kalampak ngang bakalang aming narinig. Galing ito sa direksyon ng pinto sa harapan. Sumilip kami sa siwang sa pagitan ng kabinet at ng pader. Sa pamamagitan ng makulay na salamin ng pinto, naaninak namin ang isang malaking anino nga laki sa labas. Siya marahil si Dante, ang super na binanggit nila. Pinalot namin ng may papalaking kilabot habang inililibit niya ang isang makapal at kinakalawang na kadena sa tarangkahan. At pagkatapos, ikinabit niya ang isang malaking kandado. Ang malakas na tunog ng pagsasara nito ay tila isang hatol. Isang hatol na kami ay nakakulong na. Binalot kami ng desperasyon. Hindi na kami makakalabas sa karaniwang daan. Ang bahay na ito ay hindi isang tahanan. Ito ay isang kulungan. Isang bitak. Nagsimulang mamasa ang aking mata. Ngunit pinigilan ko ang aking pag-iyak. Tiningnan ko si Lito na ngayon ay nanginginig na sa takot. Kailangan kong maging matatag para sa aming dalawa. Hindi tayo pwedeng bumalik sa kanila. "Lito," ang mariin kong sabi. "Malamang naghihinala na sila. Alam na nilang may nakita ako." "Saan po tayo pupunta ngayon, ate?" ang tanong niya. Basak ang kanyang boses. Ang aking mamata ay napadako sa malaking hagdanan na nasa dulong pasilyo. Isang hagdanan na papunta sa kadiliman ngang ikalawang palapag. "Dun. Akyat tayo. Maghanap tayong ibang paraan para makalabas. Bintana, bubong, kahit ano. Hindi na tayo pwedeng manatili dito sa ibaba. Hindi na kami nagpunta sa banyong ipinagpaalam namin." Ang aming dahilan ay nagsilbi na sa layunin nito. Sa huling pagkakataon, sumilip ako pabalik sa direksyon ng silid kainan. Narinig ko ang mahinang pag-usap nila, ngunit hindi ko na maintindihan. Alam ko lang na ang oras namin ay paubos na. Hawak kamay, tinaha namin ni Lito ang paanan na hagdan. Bawat baitang na inaapakan namin ay gumagawa ng isang mahinang langit-ngit. Isang tuno na tila sumisigaw ng aming presensya. Ngunit wala na kaming ibang pagpipilian. Umaakyat kami patungo sa hindi namin alam. Dala lang ang takot at ang desperadong pag-asang makahanap ngang daan palabas sa nakamamatay na piging na ito. Ang bawat baitang ngang hagdanan ay tila may sariling boses. Isang mahinang langit-ngit na sumasagot sa bigat ng aming mapaa. Ang alikabok na naipon sa mga sulok ay lumilipat sa hangin sa bawat hakbang namin. Sumasayaw sa ilang sinangliwanak na nakmumula pa sa ibaba. Pagdating namin sa tuktok, isang malawak na pasilyo ang bumungat sa amin. Madilim dito, mas madilim kaysa sa unang palapak. Ang tanging liwanag lamang ay nakmumula sa sinangang buwan na tumatagos sa matataas at maruruming bintana sa dulong ng pasilyo. Mayroong 5 pinto sa aming nakikita. Lahat ay nakasara. Ang hangin dito sa itaas ay malamig at tila matagal nang hindi gumagalaw. May amoy ng lumang kahoy at alikabok. Sinimulan naming maglakad. Nakakapit ang isang kamay sa pader upang maging gabay. Ang aming ngayabag ay halos hindi marinig sa makapal na alpombra na nakalatak sa sahig. Ngunit habang kami ay nasa kalagitnaan ng pasilyo, isang malakas na kalansing ang aming narinig mula sa ibaba na sinundan ng isang malakas na paglagutok. At pagkatapos, ang lahat ng liwanag na nakmumula sa unang palapak ay biglang namatay. Napakapit ng mahigpit si Lito sa aking braso. "Ate, ang dilim. Narinig ko ang bulong niya."
Napalunok ako, pinipigilan ang sarili kong mapasigaw. Sinadya nila ito. Alam nilang umakyat kami. Ngayon, kami ay tuluyan ng nabulak sa kadiliman. Ang sinaknalang ng buwan na ang aming kasama, na lumilikang na nakatakot na anino sa aming paligid. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Kinakapa ang daan. Ngunit ang ikalawang palapak ay tila isang labirinto. Lumiko kami sa isang pasilyo, naglakad ng diretso. Lumiko muli, ngunit sa aming pagtataka, bumalik kami sa mismong hagdanan kung saan kami umakyat. Sinubukan naming muli. Ibang direksyon naman ang tinahak, ngunit ganun pa rin ang nangyari. Tila ba ang bahay mismo ang naglalaro sa amin? Binabago ang kanyang anyo upang hindi kami makalabas. Paulit-ulit, dun ko naalala ang isa sa mabili ni Kuya Marco. Kinuha ko ang aking bag at kinapasalop ang maliit na supot ng asin. Lito, hawakan mo ang cellphone ko. I-on mo ang flashlight. Pabulong kong utos. Kahit mahina ang ilaw nito, sapat na para makita namin ang aming ginagawa. Sinimulan kong magbudbot ng asin sa sahig, isang manipis na linya na magsisilbing tanda ng aming dinaanan. Sa ganitong paraan, malalaman natin kung kami ay paikot-ikot na lang. Habang naglalakad kami, sinusundan ang aming ginawang marka, nagsalita si Lito. Basak ang kanyang boses sa takot. Ate Elara, may mga kwento po ang mamatatanda sa amin tungkol sa bahay na ito. Anong klaseng kwento? Ang tanong ko. Sabi po nila, ang bahay na ito ay hindi raw po talaga laging nakatayo dito. Lumilitaw lang daw po ito kapag malapit na ang piyesta ng San Gaspar. Isa po itong bahay engkanto. Nang aakit daw po ito ng gadayo at manaliligaw. Tulad po natin. Nalamig ang buhok kong katawan sa aking narinig. Iyon pala ang dahilan. Ang mabilis na paglipas ng oras, ang nga batang walang buhay, ang kakaibang pakiramdam sa loob ng bahay. At lahat po nga nakapasok dito, ate, sabi po nila, wala na pong nakakalabas. Ang kanyang huling na salita ay tila isang punyal na tumusok sa aking puso, ngunit hindi ito ang oras para panghinaan ng loop. Ang marka nga asin ay naging epektibo. Natakpuan namin ang aming sarili sa isang bahagi ng pasilyo na hindi pa namin napupuntahan. May 3 makakatabing pinto dito. Lahat ay mukhang matibay at nakakandado. Kailangan naming makapasok sa isa sa mga ito. Kailangan naming makahanap ng bintana. Iginala ko ang sinang flashlight sa paligid at may nakita akong isang pirasong alambre na nakausli mula sa isang lumang kabel ng kuryente sa pader. Kinuha ko ito at binali. Pinili ko ang pinto sa gitna at sinimulang kalikutin ang luma at kinakalawang na seradura. Ang bawat tunong ng pagkalikot ko sa alambre ay napakalakas sa gitna ng katahimikan. Si Lito naman ay nakatayo sa aking likuran, palingon-lingon, nagbabantay kung may paparating. Ang aking nga kamay ay nanginginig sa kaba at takot, ngunit pagkatapos ng ilang minutong puno ng tensyon, isang mahinang kalansing ang aming narinig. Bumukas ang seradura. Dahan-dahan, naming itinulak ang pinto. Isang napakabaho at nakakasulasok na amoy ang sumalubong sa amin. Isang pinahalong amoy ngang alikabok, nabubulok na kahoy, at isang bagay na matamis ngunit nakasusuka. Itinuto ni Lito ang ilaw ng telepono sa loop. At ang aming nakita ay isang imahe na habang buhay ng mananahan sa aking pinakamasamang nga bangungot. Ang silid ay hindi bakante? Puno ito ng makalansay? May kalansay na nakaupo sa isang silya sa sulok. Ang bungo nito ay nakatinggala sa kisame. May kalansay na nakahiga sa isang kama. Nakakumot pang ang isang maruming tela. At marami pang iba, nakasandal sa pader, nakasupsop sa isang lamesa. Ang mas nakakakilabot pa ay lahat sila ay nakasuot pa rin ng kanilang madamit, mabestidang kupas, malumang polo at pantalon. May mga ilang bungo na mayroon pang natitirang mahiblang buhok. Ito ang manawawala. Ito ang mabisitang hindi na nakalabas. Ito ang sinapit ng naunang biktima ng bahay na ito. Napahawak ako sa aking bibig upang pigilan ang isang malakas na sigaw. Naramdaman ko ang pag-atras ni Lito sa aking tabi. Kami ay nakatayo sa isang libingan. Isang silit na puno nga lihim at ng kalunos-lunos na katapusan. At alam namin, sa sandaling iyon, na kung hindi kami makatakas, ang aming mabuto ay susunod na may daragdag sa karumal-dumal na koleksyong ito. Ang amoy sa loop na silit ay halos magpatumba sa amin.
Ngunit alam kong hindi kami maaring manatili lamang sa may pintuan. Ang bawat segundo na lumilipas ay panganib. Lito, kailangan nating pumasok. Ang pilit kong pinatatak na bulong. Huwag mo silang tingnan. Maisip ka na lang na malumang kasangkapan sila. Kailangan nating maghanap ng magagamit para makababa tayo mula sa bintana. Tumango siya, kahit na nakikita ko ang pangingilit ng luha sa kanyang mata. Pilit naming nilabanan ang takot at pumasok kami sa libingan ng kinalimutan. Bawat hakbang ay maingat. Iniwasan naming masagi ang alinmansam nga kalansay. Ang sahig ay puno ngang alikabok at mga tuyong dahon na naipasok ng hangin mula sa sirang bintana na may rehas na bakal. Walang silbi ang bintanang iyon para sa aming paktakas. Sinimulan naming maganap. Binuksan ko ang isang aparador na halos guguho na. Ang malaman nito ay madamit na kinay ng ngagamo-gamo at sa ilalim nito, isang kalansay nga maliit na bata ang nakaupo, tila nagtatago. Napapikit ako at mabilis na isinara ang pinto ng aparador. Si Lito naman ay sumilip sa ilalim ng kama. Nakita ko ang paninigas ng kanyang katawan. Ate, may isa pa po dito. Narinig kong sabi niya. Huwag mo nang pansinin. Lito, maghanap ka lang ng tali o kahit mahabang kumot na pwede nating pagduktungin. Ang paghahanap sa gitna ng magapatay ay isang uri ng parusa. Ang bawat anino ay tila gumagalaw. Ang bawat ugong ng hangin ay tila isang bulong mula sa mga kaluluwang hindi matahimik. Sa isang sulok ng silid, may nakita kaming isang malaking baul na gawa sa maitim na kahoy. Muka itong napakatanda na at ang kandado nito ay matagal ng sira at kinakalawang. Ito na marahil ang huli naming pag-asa. Naktulungan kaming buksan ang mabigat na takip nito. Isang malakas na langit-ningit ang nilikha nito na nagpatigil sa aming pahinga. Nahintay kami, nakikinig sa anumang tunog mula sa labas. Ngunit wala, tanging ang tibok lang aming nga puso ang aming naririnig. Itinuto ni Lito ang ilaw sa loob ng baul. Ang ibabaw ay puno nga lumang bastida at barong na naninilaw na. Ngunit nang kapain ko ang ilalim, may naramdaman akong isang bagay na magaspang at makapal. Inila ko ito. Isang mahabang lubid. Nakapulupot ito ng mayos. Mukha itong luma. Ngunit sa aking pagsuri, tila matibay pa. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa aming nga puso. Ito na. Ito na ang aming daan palabas. Mabilis naming kinuha ang lubid mula sa baul. Alis na sana kami sa karumal-dumal na silit na iyon nang bigla kaming makarinig ng boses mula sa kabilang dingding. May tao sa kabilang kwarto. Agad kaming napadikit sa pader. Pinipigilan ang aming pahinga. Ang mga pader ay manipis lamang kaya malinaw naming naririnig ang kanilang usapan. Boses iyon ni Lola Basyang at ni Dante. Handa na ba ang lahat? Dante, apo ko. Malapit nang dumating ang ating mapiling panauhin. Opo, Lola. Nakayos na po ang lahat. Ang grupo nga kalalakihan ay nakakulong na ng mayo sa silong. Ang lalakas pa naman ng maiyon. Nagpumiglas kanina kaya medyo nakapasa ang ilan. Pero wala rin silang nagawa laban sa akin. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Grupo nga kalalakihan? Hindi maari. Si Kuya Marco, ang nga kaibigan niya, sila ang tinutukoy nila. Mabuti, ang narinig naming sagot ni Lola Basyang. Sila ang magiging sentro ngang ating piging mamayang hating gabi. Siguraduhin mong walang makakatakas sa kanila. Ayokong makaroon ng anumang problema. Masusunod po, Lola. Ngunit, paano po ang dalawang bata na umakyat dito sa itaas? Hahayaan na lang po ba natin silang magtago? Narinig namin ang isang mahina at nakakakilabot na paktawa mula kay Lola Basyang. Hayaan mo sila, Dante. Hayaan mo silang mag-ikot at magtago sa aking pamamahay. Hayaan mo silang isipin na may pag-asa pa silang makatakas. Akala bang batang si Lito ay maloloko niya ako? Ang pagpapanggap niyang kapatid niya ang babae. Bata pa lang siya ay alam ko nang may kakaiba sa kanya. Ngunit hayaan mo silang maglaro ng kanilang munting laro. Ang bahay na ito ay extension ng aking katawan at ako ang kaluluwa nito. Walang sulok dito na hindi ko nararamdaman. Walang lihim na hindi ko nalalaman. Walang daan palabas na hindi ko nababantayan. Sa huli, sila rin ay mapapagod. Sila rin ay magugutom. At sila rin ay kusang babagsak sa aking nakamay. Tandaan mo ito, Apo. Lahat ng hangal na pumapasok sa aking pamamahay ay dito na rin mamamatay.
Iyan ang panata ng lugar na ito. Ang bawat salita ni Lola Basyang ay tila lason na unti-unting pumapatay sa paasang aking naramdaman kanina lamang. Alam nilang napapanggap lang kami at hinahayaan lang nila kami. Tinuturing nila kaming nga daga na paikot-ikot sa isang hawla, nakaakalang may labasan, ngunit sa huli, pakain din palang ang ahas. Nawala na ang kanilang nga boses, marahil ay umalis na sila sa kabilang silid. Naiwan kami ni Lito sa loob ng kwarto nga kalansay, sa gitna ng kadiliman at ng amoy ng kamatayan. Hawak namin ang lubit na dapat sanay aming kaligtasan. Ngunit ngayon ay tila isa na lang itong walang silbing bagay. Hindi lang ang aming nga buhay ang nakataya. Ang buhay guya ko at ng kanyang nga kaibigan ay nakasalalay na rin sa amin. At ang oras ay mabilis na tumatakbo, palapit ng palapit sa hating gabi, ang oras ng kanilang kamatayan. Bitbit ang mabigat na lubit na aming tanging pag-asa. Maingat naming binuksan ang pinto ng silid ng makalansay. Sumilip kami sa madilim na pasilyo. Tila walang nakbago. Ang maanino ay nananatiling nakatayo sa kanilang mapwesto at ang katahimikan ay mas malalim pa kaysa kanina. Dahan-dahan kaming lumabas. Bawat hakbang ay may kasamang panalangin na sanay. Wala kaming maingay na matapakan. Isasara na sana namin ang pinto nang isang anino ang biglang humarang sa aming daraanan. Mula sa isang madilim na sulok, lumitaw ang isang figura, si Elena. Ngunit hindi na siya ang babaeng pagod at malumanay na aming nakilala kanina. Ang kanyang mga mata ay nalilisik sa liwanag ng buwan at sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang malaki at kinakalawang na palakol. Ang talim nito ay kumikinang, tila uhaw sa dugo. Natigilan kami ni Lito. Napuno ng takot ang aming nga puso. Ito na, nahuli na nila kami. Dito lang pala kayo naktatago? Ang sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng panginginig. Kanina pa kayo hinahanap ni Lola Basyang. Pilit akong nakpakatatak. Elena, pakiusap, huwag mong gawin to. Tulungan mo kaming makalis dito. Alam namin kung anong klaseng Manila lang sila. Alam naming hindi ka isa sa kanila. Isang mapait na tawang kumawala sa kanyang ngalabi. Isang tawang walang bahit ng anumang saya. Hindi katulad nila. Marahil nga. Ngunit may isang bagay akong kailangan. Isang bagay na sila lang ang makapagbibigay. May inutos sa akin si Lola Basyang. Sabi niya, kapag nahanap at natapos ko kayong dalawa, bibigyan niya ako ng premyong hindi ko kailanman matatanggihan. Isang premyo na magpapalaya sa akin sa impernong lugar na ito. Itinaas niya ang palakol. Ang bigat nito ay tila nakpabago sa kanyang tindig. Pasensya na, mabata, ang narinig naming sabi niya. Basak ang kanyang boses. Sa isang mabilis na kilos, isinugot niya kami. Sa sobrang gulat, hindi ako nakagalaw. Ngunit bago pa man bumaksak ang palakol, naramdaman kong may tumulak sa akin ng malakas. Si Lito, iniligtas niya ako. Kasabay ngang pagtulak niya sa akin, ibinaksak niya ang kanyang sarili sa mga binti ni Elena. Nawalang ang balansa ang babae, umikas siya at nabitawan ang palakol. Isang nakabibinging kalampak ang nilihan nito nang bumaksak ito sa sahig na kahoy, isang tunok na tiyak na narinig sa buong kabahayan. Nagising ang aking diwa. Kailangan naming makuha ang palakol. Kailangan naming kumilos. Ngunit si Elena, kahit na natumba, ay mabilis ding gumapang patungo sa palakol. Desperado siya. Hinawakan ko ang lubit at iwinasiwas ito. Tinamaan ko ang kanyang kamay na abot na sana ang hawakan ng palakol. Sumigaw siya sa sakit. Isang marahas na paglalaban ang naganap sa madilim na pasilyo. Walang may alam sa amin kung paano makipaglaban. Ang aming ginagawa ay purong pagtatanggol sa aming nga sarili. Sinusubukan ni Lito na agawin ang paa ni Elena, habang ako naman ay pauli-ulit na inihahampas ang lubid. Si Elena naman ay nanununtok, nananabunot, at nangangalmot sa gitna ng aming paglalaban. Naitulak namin siya pabalik sa loob ng silit ng mga kalansay. Natumba kaming tatlo sa sahig at sa aming pagbagsak, nasagi namin ang isang kalansay na nakaupo sa silya. Nakalat ang ngabuto nito sa sahig, isang nakakapangilabot na tunok ang nilika nito. Ang amoy ng kamatayan ay lalong tumindi. Gamit ang natitira naming lakas, nagtulungan kami ni Lito na igupo si Elena. Ipinulupot namin sa kanyang lubit at sa kabilang kanyang pakpupumiglas, naitali namin ang kanyang makamay at paa
Humihingal at nanginginig, itinali namin siya sa isang haligi ng lumang kamak kung saan may isa pang kalansay na nakahiga. Ngayon, isa na rin siyang bilanggo sa gitna ng mapatay. Nang mahigpitan ko na ang huling buhol, doon na tuluyang bumigay si Elena, humagulgol siya ng malakas. Ang kanyang ngahikbi ay umaling-aungaw sa buong silid. Hindi ko to gustong gawin. Ang sabi niya sa gitna ng kanyang pag-iyak, "Patawarin ninyo ako, mabata. Pinilit lang nila ako. Pinilit lang nila ako." Humihingal akong lumuhod sa kanyang harapan. "Bakit, Elena? Bakit mo to ginagawa? Para lang sa pera?" Umiling siya ng umiling. Ang kanyang buhok ay tumatama sa kanyang luhaang mukha. "Hindi lang. Utang na loop. Matagal na. Hindi na ako pinapaalis." Hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi. Ang kuya ko, ang nanginginig kong tanong, "Toto ba ang narinig namin? Ihahain nila siya sa mabisita nila mamayang hating gabi." Dahan-dahan siyang tumingala sa akin, ang kanyang mamatay puno ng awa at pagsisisi. "Oh," ang halos pabulong niyang sagot, "narinig mo kanina sa baba, hindi ba?" May binabanggit si Dante tungkol sa mga baboy na makukulit daw at kailangan ng katayin. Tumango ako habang ang aking dugo ay tila yelo na nanunot sa aking maugat. Tumingin sa akin si Elena at sa huling pagkakataon, sinabi niya ang masalitang tuluyang dumurok sa aking puso at nakumpirma sa lahat ng aking kinatatakutan. "Hindi mga hayop ang tinutukoy nila, Elara. Ang kuya mo at ang kanyang mga kaibigan, sila ang tinatawag nilang mga baboy." Ang masalitang iyon ay tila isang malakas na suntok sa aking sikmura. Ang aking kuya ginawa nilang hayop sa kanilang paningin, isang bagay na walang halaga na ihahain lang sa isang piging ng mahalimaw. Napatingin ako kay Lito at nakita ko rin ang takot at galit sa kanyang mata. Si Elena ay nakpatuloy sa kanyang pag-iyak. Isang sawimpalat na kaluluwang nakakulong din sa bahay na ito. Ngunit wala na kaming panahon para sa awa. Dinampot ko ang palakol na nabitawan ni Elena kanina. Mabigat ito, ngunit ang bigat nito sa aking makamay ay nagbigay sa aking ng kakaibang tapang. Iniwan namin si Elena na nakatali sa silid ng mapatay. Paglabas namin sa pasilyo, hindi na lang pagtakas ang nasa isip namin. Ngayon, may bago na kaming misyon. Isang misyon na mas mapanganib pa. Ang iligtas ang aking kuya. Dala ang bigat ng palakol at ng aming natuklasan, mabilis kaming kumilos. Ang bawat silid na aming madaanan ay aming sinisilip. Naghahanap ng isang bintanang walang rehas, isang bintanang magiging daan namin palabas. Sa dulong pasilyo, isang malaking bintana na gawa sa kapis ang nagbigay sa amin ng pag-asa. Luma na ang trangka nito at kinakalawang. Gamit ang dulo ng hawakan ng palakol, ilang beses ko itong pinukpok hanggang sa ito'y bumigay. Dahan-dahan naming binuksan ang bintana. Isang malamig na hangin ng gabi ang yumakap sa amin. Isang hangin na may amoy ng kalayaan. Nasa likurang bahagi kami ng bahay. Mula sa aming kinatatayuan, tanaw namin ang isang malawak ngunit magulong hardin at sa likod nito, ang isang madilim at masukal na gubat. Mga 20 talampakan ang taas mula sa lupa, ngunit sa ibaba mismo namin, may isang napakalaking puno ng balete. Ang masanga nito ay malalaki at matitibay, at ang ilan ay halos abot na sa bintanang aming binuksan. Ito na ang pagkakataon natin. "Lito, diyan tayo bababa," sabi ko sa kanya. Kinuha namin ang lubid at itinali ito ng mahigpit sa isang mabigat na aparador na malapit sa bintana. Ilang beses namin itong hinila upang masigurong matibay ang pagkakakapit. "Ikaw na ang mauna, Lito. Mas magaan ka, kaya mas madali para sa iyo. Huwag kang bibitaw. Dahan-dahan lang ang pagbaba mo hanggang sa maabot mo ang malaking sanga." Nanginginig siyang tumango. Sa kabilang kanyang takot, sinunod niya ang aking sinabi. Inalalayan ko ang lubid habang siya'y unti-unting bumababa. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit. Ilang saglit pa, narinig ko na ang kanyang boses. "Ate, nandito na po ako. Ligtas na siya." Ako naman ang sumunod. Isinukbit ko ang palakol sa aking likuran gamit ang isang piraso ng tela na nakuha ko sa bawul. Ang pagbaba ay mas mahirap kaysa sa aking inakala. Ang lubid ay tila humihiwa sa aking ngapalat, ngunit tiniis ko ang hapdi. Pagdating ko sa sanga,
Halos hindi ako makahinga sa pagod at kaba. Ngunit nagawa namin. Nakalabas kami sa bahay. Panandalian kaming nakaramdam ng ginhawa. Nagtago kami sa likod ng malalagong dahon ng puno. Pinapakalma ang aming masarili. Ngunit ang aming kapayapaan ay hindi nagtagal. Narinig namin ang isang kakaibang tunok. Isang tunog ng tila pagpagaspas ng malalaking pakpak na gawa sa katat. Palakas ito ng palakas. Sabay kaming napatingala nilito sa kalangitan. Doon, laban sa liwanag ng buwan, nakita namin sila. Mga nilalang na may anyong tao, ngunit may malalaking pakpak ng paniki sa kanilang nalikuran. Paparating sila. Dose-dose na sila. Isa-isa silang bumababa mula sa kalangitan, lumalapak sa hardin ng walang anumang ingay. Sila ay matatangkat, payat, at may mahahabang mabraso at binti. Ang kanilang mamata ay nagliwanag na tila dalawang nagbabagang uling sa kadiliman. Sila na ang mabisita, ang aswang na tiango, ang kakain sa kuya ko. Nagsimula silang maglakat-lakat sa hardin, inaamoy ang hangin. Ang kanilang maulo ay palingon-lingon na parang mamababangis na hayop. Naamoy nila kami, alam kong naamoy nila kami. Sa gitna ng aking takot, pilit kong inalala ang lahat ng itinuro sa akin ni Kuya Marco. Ang mapangontra, bilis, lito. Ang pabulong kong utos habang mabilis na kinakalkal ang aking bag, inilabas ko ang bawang at luya. Kumuha ka, ipahit mo sa buong katawan mo. Salik sa mga braso, sa binti. Huwag kang magtitira. Ginawa namin ito ng mabilis. Nanginginig ang aming nga kamay. Ang matapang na amoy ng bawang at luya ay kumalat sa hangin. At ang damit mo, Lito, hubarin mo at iswat mo ng pabaliktad. Bilis. Ginaya niya ako. Isang lumang pamahiin laban sa masasamang elemento. Pagkatapos naming gawin ang lahat, muli kaming sumilip sa ibaba. Nakita naming biglang natigilan ang ngatiango. Tila naguguluhan sila, nawala ang kanilang sinusundang amoy. Gumana. Ang simplang mga pangontra ay gumana. Sa mga sandaling iyon, bumukas ang pinto sa likod ng bahay. Si Lola Basyang at si Dante ang lumabas. Kasama nila si Elena, na ngayon ay may pasa sa kanyang pisngi. Halatang sinaktan siya. Tumayo si Lola Basyang sa harapan ng matiango. Ang kanyang boses, kahit mahina, ay may kapangyarihan na umalingaw-naw sa buong paligid. Ang mabiktima ay nakatakas. Isang babae at isang bata. Sigurado akong hindi pa sila nakakalayo. Hanapin ninyo sila. Amuyin ninyo ang bawat sulok ng gubat na ito. Galugarin ninyo ang bawat puno. Ayokong may makatakas sa aking pigi ngayong gabi. Ang mga tiango ay sabay-sabay na naglabas ng isang mahinang hagulgol, isang tunog na nagpatayo sa lahat ng balahibo sa aking katawan. Pagkatapos ay kumalat na sila. Ang ilan ay nagsimulang maglakad papasok sa kakahuyan, habang ang iba naman ay muling lumipat, paikot-ikot sa himpapawid naghahanap. Itinulak ni Dante si Elena. Ikaw, dito ka lang. Magbantay ka. Baka sakaling bumalik ang ngalintik na iyon para iligtas ang kanilang nga kasama. Pumasok na sila pabalik sa loop. Iniwan si Elena na mag-isang nakatayo sa hardin. Kami naman ni Lito ay nanatiling hindi gumagalaw sa aming pinagtataguan sa puno. Ang aming nga katawan ay nakakapit ng mahigpit sa sanga. Nakalabas nga kami sa bahay, ngunit napunta naman kami sa pugat ng mahalimaw. Bawat anino sa ibaba ay tila isang panganib, bawat kaluskos kong dahon ay tila isang hudyat ng aming pagkakatuklas. Ang gabi ay bata pa. At ang aming pagtakas ay nagsisimula pa lamang. Nanatili kaming hindi gumagalaw sa aming pinagtataguan sa gitna ngang malalagong dahon ng puno. Sa ibaba, ang matiango ay nagsimula ng kumalat. Ang kanilang mamadidilim na anyo ay unti-unting nilalamon ng kadiliman ng gubat. Si Elena ay naiwang mag-isa sa hardin, isang malungkot na bantay sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan. Naglakat-lakat siya, tila sinusunod ang utos ni Dante. Ang kanyang mamata ay nakmamasid sa paligid at pagkatapos, sa isang sandaling nagpatigil sa aming pahinga, ang kanyang mamata ay tumingin paitaas, direkta sa aming kinaroroonan. Nakita niya kami? Alam kong nakita niya kami. Ang aking puso ay tila umakyat sa aking lalamunan. Ito na ang katapusan. Isusumbong niya kami. Ngunit isang kakaibang bagay ang nangyari. Si Elena ay hindi sumigaw. Hindi siya nagturo. Tinitigan lang niya kami ng ilang segundo at sa kanyang mamata, wala akong nakitang galit o pananabik, kundi isang malalim na kalungkutan. At pagkatapos, dahanahan,
Siyang tumalikod, ipinakpatuloy ang kanyang paglalakat na tila ba wala siyang anumang nakita. Ang kanyang katahimikan ay isang mensahe, isang mapanganib na regalong hindi namin inaasahan. Maya-maya pa, nang masiguro niyang walang ibang nakatingin, unti-unti siyang naglakad palapit sa kinatatayuan ng aming puno, na kunwari siyang may tinitingnang halaman sa paanan nito. Bakit hindi pa kayo tuluyang umalis? Ang halos hindi marinig na bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Bawat sandali na nandito kayo ay panganib. Mapapahamak kayo. Mapapahamak tayong lahat. Dahan-dahan akong sumagot, pilit na pinapanatili ang boses ko na sapat lang para marinig niya. Hindi kami pwedeng umalis. Ang kuya ko, nasa lupa siya. Wala na kayong pakasang mailigtas sila, ang sagot niya punong pait. Mamayang hating gabi, kukunin na sila. Napakaraming ng halimaw na iyon. Hindi ninyo sila kakayanin. Tingnan ninyo ang ginawa sa akin ni... Dante dahil lang sa pinabayaan ko kayong makatakas. Sa susunod, baka hindi lang pasa sa muka ang abutin ko. Habang kami ay nag-usap, isang ilaw ang biglang sumindi sa isang maliit at may rehas na bintana sa unang palapag. Halos nasa tapat lang namin. Kasunod nito ay ang maboses. Ang malupin halaka ni Dante. At ang galit na sigaw ang kuya ko. Ang tapang mo pa rin. Narinig naming sabi ni Dante. Kahit na nakagapos ka na diyan na parang isang babora mo. Pakawalan mo kami dito. Demonyo ka. Ano bang kailangan ninyo sa amin? Ang boses ni Kuya Marco ay punong galit at paghihirap. Natawa lang si Dante. Sayo? Wala. Pero sa lakas at laman mo, siguradong magugustuhan kang aming nga panauhin. Sayang nga lang, wala dito ang maganda mong kapatid na si Elara. Pero huwag kang mag-alala, masugid na siyang hinahanap ngayon nang makasama ko sa labas. Baka nga sa maoras na ito, nahanap na siya. Baka nga sa maoras na ito, pinagpipiestahan na rin siya. Tinakpan ko ang aking bibig upang pigilan ang aking pagikbi. Ang marinig ang pangalan ko mula sa bibig ng halimaw na iyon, ginagamit para saktan ang loop ng aking kapatid, ay nagpasiklap ng isang matinding galit sa aking puso. Narinig namin ang malakas na sigaw ni Kuya Marco na sinabayan ng kalampa ng mga kadena. At pagkatapos, namatay ang ilaw. Ang pangyayaring iyon ay tila nagbigay ng isang bagong determinasyon kay Elena. Tumingala siyang muli sa amin at ngayon, ang kanyang muka ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ngang isang matibay na desisyon. Mayroon pang isang paraan, ang sabi niya. Mas mabilis na ngayon ang kanyang pagsasalita, ngunit napakadelikado. Kailangan ninyong bumalik sa lukngang bahay. Nakatinginan kami ni Lito, parehong hindi makapaniwala sa aming narinig. Bumalik sa pugat ng mga halimaw. Pagsapit ng hating gabi, lahat ng tiyango kasama si Dante at si Lola Basyang ay magtitipon sa ikalawang palapag. Mayroon silang ginagawang ritual sa pinakamalaking silit bago sila magsimulang kumain. Sa mga sandaling iyon, ang unang palapag ay halos wala ng bantay, lalo na ang bahagi ng kusina. Itinuro niya ang isang pinto sa likuran ng bahay na halos natatakpan ng magumagapang na halaman. Iyan ang pinto ng lumang kusina. Bihira na iyong gamitin kaya ang kandado sa labas ay sira na. Ngunit ang pinto mula sa kusina papunta sa silong kung nasaan ang kuya mo ay nakakandado ng maigi. Dumukot siya sa kanyang bulsa at may inilabas na isang malit at tansong susi. Ito ang kailangan ninyo. Maingat niyang inilapak ang susi sa paanan ng puno. Kapag narinig ninyo na ang lahat ay umakyat na, pumasok kayo, pakawalan ninyo ang mga kasama ninyo, at pagkatapos, tumakbo na kayo papasok sa gubat. Huwag na kayong lilingon pa. Paano ka, Elena? Ang tanong ko, umiling siya. Huwag niyo na akong alalahanin. Ito na lang ang tanging paraan para makabawi ako sa lahat ng aking kasalanan. Sige na. Kailangan ko nang bumalik sa pwesto ko bago pa sila maginala sa akin. Mabilis siyang naglakad palayo, bumalik sa kanyang pakukunwaring pagbabantay. Alam na namin ni Lito ang aming gagawin. Isang plano na halos tiyak na kamatayan, ngunit ito na lang ang natitira naming pag-asa. Naghintay kami ng ilang minuto pa, nakikinig sa mga tunog ng gabi, sa mga pagaspas ng mapakpak ng tiyango sa malayo. Pagkatapos, huminga ako ng malalim. Oras na. Dahan-dahan kaming bumaba mula sa puno. Ang aming ngapa ay halos walang ingay na lumapak sa malambot na lupa.
Kinuha ko ang susi. Ang malamig na bakal nito ay tila nagbigay ng kuryente sa aking mga kamay. Dala ang palakol, ang susi, at ang isang desperadong plano. Nagsimula kaming gumapang sa dilim, pabalik sa bahay ng gahalimaw, handang harapin muli ang bangungot para sa buhay ng aking kapatid. Tahimik kaming gumapang sa madilim na hardin, patungo sa pintong halos natatakpan ng halaman. Gayang sinabi ni Elena, ang seradura nito ay sira na. Isang marahang tulak lang at bumukas ito, nagbigay daan sa amin papasok sa luma at abandonadong kusina. Ang amoy sa loop ay pinagalong kalawang, alikabok, at nabubulok na daga. Malayo sa masarap na amoy na umakit sa amin kanina. Mula sa itaas, naririnig namin ang isang mahinang tunok, tila isang koro nga boses na nakaawitan sa isang lengwaheng hindi namin maintindihan. Nagsimula na ang ritual. Kailangan na naming makmadali. Sa sahig ng kusina, may isang malaking pinto na gawa sa bakal. Ito marahil ang daan papunta sa silong. Ginamit ko ang tansong susi na bigay ni Elena. Pumasok ito ng perpekto sa seradura. Sa isang malakas na pagpihit, narinig namin ang isang kalansing. Bukas na. Itinaas ko ang palakol habang dahan-dahan naming ibinukas ang pinto. Isang amoy ng pawis at takot ang sumalubong sa amin. Madilim sa loop. Kuya, ang pabulong kong tawag. Isang mahinang ungol ang narinig naming sagot. Sino yan? Kuya Marco, ako to, si Elara. Isang biglang ingay ng pakabigla at tuwa ang aming narinig. Ginamit ni Lito ang ilaw ng telepono at itinutok ito sa kadiliman. Doon nakita namin sila, si Kuya Marco, si Rico, at ang iba pa nilang kaibigan, nakakadena sa mapader na bato. Puno sila ng mapasa at galos, ngunit buhay. Elara, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakarating dito? Hindi makapaniwalang tanong ni Kuya. Mamaya ko na ipapaliwanag, Kuya. Kailangan nating makaalis dito. Itinaas ko ang palakol at buong lakas na inihampas sa kadena ni Kuya. Isang malakas na kalampak ang nilikha nito. Ilang beses ko pa itong inulit. Ang bawat hampas ay tila isang sigawng pag-asa. Sa wakas, bumigay ang bakal. Habang isa-isa ko silang pinapakawalan. Inilabas ko ang natitira kong nga pangontra. Heto, kumuha kayo ng bawang at luya. Ipahit niyo sa katawan niyo. At itong asin, gamitin niyo laban sa kanila. Napakawalan ko na ang huling kasama ni Kuya nang biglang bumukas ng malakas ang pintong kusina. Si Lola Basyang. Nakatayo siya roon. Ang kanyang mukha ay hindi na mukhang isang mabait na lola, kundi isang demonyong punong galit. Sa likuran niya ay si Dante at ang isang hukbong at tiyango. Mahangal. Akala ninyo ba ay malilinlang ninyo ako sa sarili kong pamamahay? Sumugot sila. Nagsimula ang isang malaking labanan sa loob ng masikip na silong. Kahit na nanghihina, lumaban ang grupo ni Kuya ng buong tapang. Inihahagis nila ang asin sa mga sumusugot na tiyango. Ang mga ito ay napapasigaw sa sakit habang nasusunok ang kanilang mabalat. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay na pambihira ang aking nakita. Si Lito. Ang maliit na batang aking nakilala ay kumikilos nang may bilis at galing na hindi pangkaraniwan. Dumukot siya ng isang maliit na punyal mula sa kanyang damit. Ang talim nito ay kumikinang na tila gawa sa pilak. Hindi siya isang ordinaryong bata. Isang tiyango ang sumugot sa akin. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang anino ang dumaan sa aking gilid. Si Lito. Sa isang mabilis na saksak, ibinaon niya ang kanyang punyal sa dibdib ng halimaw. Ang tiyango ay sumigaw at naging abo. Siya ay isang manunugis, isang mangangaswang ng aswang. Nagkaroon kami ng bagong pek-asa. Sina Kuya at ang kanyang mga kaibigan ang nagsisilbing harang. Ginagamit ang asin upang lituhin at sakta ng mga tiyango, habang si Lito naman ang tumatapos sa kanila. Lumaban kami palabas ng silong hanggang sa marating namin ang malaking sala. Paunti na ng paunti ang matiyango. Ngunit ang pinakamalalakas ay natitira pa. Si Dante. Mas mabilis siya, mas malakas. Ang asin ay tila kagat lang ng langgam sa kanya. Sa isang malakas na hampas, pinatalsik niya si Rico at Jay na parang mabasahan. Hinarap niya si Kuya Marco, ngunit ako ang kanyang puntirya. Sumugot siya sa akin. Ang kanyang nga kuko ay handa ng trumango sa akin. Ngunit sinalubong siya ni Lito. Nakpang-abot sila, ang kumikinang na punyalaban sa matatalim na kuko.
Nasugatan ni Lito si Dante sa braso. Ngunit sa isang iglap, isang kakaibang bagay ang nangyari. Habang sumisigaw si Dante sa sakit, sumigaw din si Lola Basyang na nakatayo sa hagdanan at hinawakan niya ang kanyang braso sa mismong lugar kung saan nasugatan si Dante. Nakita ko iyon, Lito. Konektado sila. Ang sakit niya ay sakit din ng lola niya. Iyon na ang aming kailangan, ang kanilang kahinaan. Ang huling laban ay isang pinakplanuhang kilos. Sumigaw si Kuya ngayon na. Sabay-sabay nilang ibinato ang lahat ng natitirang asin at bawang kay Dante. Nabulak ito panandalian. Ginamit ko ang palakol upang salagin ang isa niyang mabangis na atake. Sapat lang upang bigyan si Lito ng isang pakakataon. At hindi niya ito sinayang. Sa bilis na hindi ko mawari, sumugot si Lito, dumausdo sa ilalim ng makamay ni Dante, at buong lakas na ibinaon ang kanyang kumikinang na punyal sa dibdib ng halimaw. Isang nakabibinging sigaw ang kumawala kay Dante, isang sigaw na punong sakit at pagkagapi. Kasabay nito, isang mas matinis na sigaw ang narinig namin mula sa hagdanan. Si Lola Basyang. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at ang kanyang katawan, kasamang katawan ni Dante ay nagsimulang maging abo. Ang natitirang na tiyango ay sumigaw din. At isa-isa, sila ay naglaho na parang usok na hinipan ng hangin. At pagkatapos katahimikan, ang bahay ay biglang naging tahimik. Wala nang halimaw. Wala nang panganib. Tapos na ang laban. Nakatayo kaming lahat sa gitnang sala, napapaligiran ng itim na abong unti-unting tinatangay ng hangin, pagod, sugatan, ngunit buhay. Kasabay ng paglalahong na halimaw, isang kakaibang panginginig ang aming naramdaman. Hindi ito galing sa amin kundi sa mismong bahay. Ang sahig na aming kinatatayuan ay nagsimulang manginig at ang mapader na gawa sa kahoy ay unti-unting naging manipis at halos na aninak na. Ang masinaunang kasangkapan, ang malaking hagdanan, lahat ay naglalaho na parang isang panaginip. Ang unang sinang araw ay tumago sa naglalahong dingding at doon namin napaktanto. Kasabay ng pagkamatay ng maari nito, ang mahiwagang bahay ay bumabalik na rin sa kawalan. Bilis, kailangan nating lumabas, sigaw ni Kuya. Natakbuhan kami patungo sa pinto sa harapan. Habang kami tumatakbo, ang lahat sa aming paligid ay naglalaho. Paglabas namin sa naglalahong tarangkahan, napasupsop kami sa lupa, humihingal at sugatan, lumingon kami sa aming likuran, ngunit wala na ang malaking bahay, wala na ang bakuran. Ang tanging naroon na lamang ay isang malawak na kaparangan sa gitna ng isang ordinaryong gubat. Tila ba ang lahat ng nangyari ay isang masamang bangungot lamang. Kung hindi lang dahil sa aming masugat at sa itim na abong dumikit sa aming madamit, iisipin namin kami na baliw lang. Gamit ang sikat ng araw bilang gabay, nilakbay namin ang masukal na gubat. Pagod, gutom, at punoeng sakit ang katawan. Ngunit hindi kami huminto. Maya-maya pa, nakarinig kami ng isang malakas na tuktugan. Musika. Nakarating na kami sa kabihasan. Lumabas kami mula sa gubat at bumungat sa amin ang sentro ng Baryo San Gaspar. Ang piyesta ay nasa kasagsagan pa rin. Ang mga tao ay nagsasayawan sa kalye, nagtatawanan, at nagiinuman. Walang kamalay-malay sa karumaldumal na labanang naganap hindi kalayuan sa kanila. Napaupo kami sa isang gilid, pinapanot ang masayang tanawin na tila ba mula sa ibang mundo. Doon na nagsimula ang aming pamamaalam. Si Lito ang unang tumayo. Hanggang dito na lang po ako, makuya ate. Tiningnan siya ni Kuya Marco at ng kanyang nakaibigan ng may bagong pahanga at respeto. Salamat sa iyo, Lito. Utang namin sa iyo ang aming mabuhay. Ngumiti lang ang bata. Nagtulungan po tayo. Mayroon pa po akong ibang na misyon na kailangang tapusin. Marami pa pong katulad nila na kailangang tugisin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Makingat ka palagi, Lito. Tumango siya at sa isang iglap, naglakad siya at sumanip sa makapal na tao sa sayawan. At naglaho na parang bula. Pagkatapos ay napatingin kami kay Elena. Nakatayo lang siya, tila nawawala sa sarili habang pinagmamasdan ang managsasaya. Saan ka napupunta ngayon ang tanong ko? Tumingin siya sa akin, ang kanyang mata ay malungkot. Hindi ko alam, Elara. Ngayon pa lang ako muling nakalaya sa bahay na iyon. Mahigit 20 taon.
Marahil, magsisimula akong panibagong buhay malayo dito. Nagpasalamat siya sa amin at nagpasalamat din kami sa kanya. Tulad ni Lito, siya rin ay naglakat palayo. Isang kaluluwang pinalaya mula sa isang mahabang bangungot, nagahanap ngang sarili niyang liwanag. Kami na lang ang natira. Naglakat kami pabalik sa abandonadong terminal. Naroon pa rin ang van, nag-isa at tahimik. Doon namin nalaman na kaya pala sila huminto doon ay dahil naubusan sila ng gasolina. Naglakat si Rico at Jay upang mahanap ng mabibilhan at sa kabutihang palat ay nakahanap sila sa isang maliit na tindahan hindi kalayuan. Habang naghihintay, tinanong ako ni Kuya Marco, "Elara, ngayon, sabihin mo sa akin ang totoo. Paano ka napunta dito?" Huminga ako ng malalim at ikinuwento ko ang lahat. Ang aking pagtatampo, ang palihim kong pagsakay sa van, ang aking pagising na mag-isa, lahat. Inaasahan kong magagalit siya, sisigawan niya ako. Ngunit sa halip, niyakap niya ako ng mahigpit. "Pasaway ka talaga," ang sabi niya, nanginginig ang kanyang boses. "Pero kung hindi dahil sa pagiging pasaway mo, kung hindi dahil sa tapang mo at sa mga bilin kong palagi mong dala, wala na kami ngayon. Ikaw ang nagligtas sa amin, Elara. Patawarin mo si kuya kung minsan ay masyado kitang hinihigpitan. Simula ngayon, pangako, hindi na kita iwan sa mga lakat namin." Ang gabing iyon sa Barrio San Gaspar ay nag-iwan ng isang markang hindi na kailanman mabubura sa aming nga alaala. Nagbago kaming lahat. Sina Kuya Marco at ang kanyang mga kaibigan ay naging mas maingat. Ako naman, tinuloy ko ang aking buhay. Ngunit saan man ako magpunta, sa anumang bagong lugar na aking marating, may tatlong bagay na hindi nawawala sa aking bag. Isang maliit na supot ng asin, ilang butil ng bawang, at isang piraso ng luya. Dala ko ang maito hindi na dahil sa takot. Dala ko ang maito bilang isang paalala. Isang paalala sa isang mahiwagang bahay na minsan ay lumitaw at naglaho. Isang paalala sa isang batang bayani na may kumikinang na punyal. At isang paalala na sa gitna ng pinakamatinding kadiliman, ang tapang na dulot ng pagmamahal sa pamilya ang siyang pinakamabisa at pinakamatapang na pangontra sa lahat.